I'm sorry, Mrs. Del Fiero, pero nagtamo ang asawa ninyo ng post-traumatic amnesia. Ang mga salitang yon ng doktor ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa tahimik at nag-aalalang mundo ni Madeline. Biglang nabingi ang kanyang mga tainga. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital, ang mga yabag sa pasilyo, maging ang sarili niyang paghinga, ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang matatalim na salitang yon na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Amnesia. Napatingin siya sa salaming pader ng pribadong silid. Sa loob, nakahiga si Alaric, ang kanyang asawa, ang CEO ng Del Fiero Corporation, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan. Buhay siya. Iyon ang pinanghawakan niya sa loob ng 48 oras ng paghihintay. Pero ngayon, hindi niya alam kung dapat ba siyang maging masaya o mas lalong matakot. Ang ibig sabihin po ba nito, hindi niya ako naaalala? Narinig niyang tanong ng sariling boses, nanginginig at basag. Bumuntong hininga ang doktor, isang tunog ng habag. Sa ngayon, ang memorya niya ay parang isang blankong papel. Maaaring may mga bumalik, maaaring wala. Kailangan nating maging handa sa lahat ng posibilidad. Napahawak si Madeline sa kanyang dibdib, isang blankong papel. Ang kanilang 10 taon ng pagsasama, ang kanilang mga tawanan, ang mga pangarap, ang kanilang anak. Lahat ba ay nabura na parang isang pagkakamali? Isang figura ang papalapit mula sa dulo ng pasilyo. Si Alessia Guvero, ang PR director ng kumpanya na laging nakabuntot kay Alaric. Perpekto ang ayos nito, mula sa makintab na buhok hanggang sa mamahaling sapatos, tila hindi nababagay sa kalungkutan ng isang ospital. Madeline, mahal, sabi ni Alessia. Ang boses ay malambing, ngunit may lamig na naramdaman ni Madeline hanggang sa buto. Kamusta na siya? Narinig ko ang balita. Bago pa man makasagot si Madeline, lumampas na si Alicia sa kanya at dumiretso sa salamin, nakatingin kay Alaric na may pag-aalalang mukhang peke. Kawawa naman si Alaric. Bulong nito. Huwag kang mag-alala, Madeline. Nandito ako. We will handle this. We? Naisip ni Madeline. Kailan pa nagkaroon ng kami? Ilang sandali pa. Pumasok ang isang nurse. Ma'am, gising na po si Sir Alaric. Bumilis ang tibok ng puso ni Madeline. Pag-asa. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Marahil ay nagkakamali lang ang doktor. Pumasok siya sa silid, nanginginig ang mga tuhod. Nakaupo si Alaric sa kama, nakakunot ang noo. Pinagmamasdan ng sariling mga kamay na tila pag-aari ng iba. Alaric, bulong ni Madeline. Puno ng pananabik ang kanyang boses. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal, tuwing siya'y tinitingnan ay blangkong ngayon, puno ng pagkalito at pagkailang. Walang nikatiting na pagkilala. Sino ka? Tanong ni Alaric, ang boses ay magaspang at walang emosyon. Gumuho ang mundo ni Madeline. Sa mga sumunod na araw, ang bawat sandali ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Si Alicia ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang kumausap sa mga doktor, sa mga board member at sa media. Pinalabas niyang siya ang kanang kamay na maaasahan, habang si Madeline ay dahan-dahang itinutulak sa anino. Isang asawang walang silbi dahil hindi na siya maalala ng sarili niyang kabiyak. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang dalhin niya ang kanilang 5 taong gulang na anak, si Lily. Daddy! Masayang sigaw ng bata habang tumatakbo papasok ng silid. Inaabot ni Lily ang kanyang maliliit na braso, handang yumakap sa kanyang ama na matagal niyang hindi nakita. Natigilan ang puso ni Madeline. Nakita niya ang pag-atras ni Alaric sa kama. Ang pagkagulat at pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Tumigil si Lily sa gitna ng kanyang pagtakbo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Daddy? Muling tawag niya.
Pero ngayon ay may bahid na ng pagtataka. Tumingin si Alaric kay Madeline, pagkatapos ay kay Alessia na para bang naghahanap ng sagot. At sa wakas, ibinalik niya ang tingin sa bata na nakatayo sa sahig. Sino ang batang ito? Tanong niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Malamig. Matalim. Ang tila isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Madeline at mas lalo na sa munting puso ng kanilang anak. Nakita ni Madeline ang pag-init ng mga mata ni Lily. Ang mga luhang namuo ay isa-isang pumatak sa sahig ng ospital. Ang maliit na katawan nito ay nagsimulang manginig. Walang sino man ang nakakita, pero sa sandaling iyon, namatay ang isang bahagi ng puso ni Madeline. Kinarga niya ang kanyang humihikbing anak at mabilis na lumabas ng silid. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader ng pasilyo. Mahigpit na niyayakap si Lily, sinusubukang saluhin ang sakit na nararamdaman nilang dalawa. Mommy, bakit ayaw na sa akin ni Daddy? Tanong ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. May nagawa po ba akong masama? Ang bawat salita ay parang karayom na lalong nagpadugo sa sugat ni Madeline. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi matanggap? Hindi anak, hindi. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ni Lily. Pagod lang si Daddy. Mahal na mahal ka ni Daddy. Pero ang sarili niyang mga salita ay tunog kasinungalingan sa kanyang pandinig. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang boses ni Alicia sa loob. Huwag mo na silang isipin, Alaric. Ang kailangan mo ngayon ay kapayapaan. Ako ang bahala sa lahat. Doon, sa malamig na pasilyo ng ospital, habang yakap ang nasasaktang anak, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Madeline. Isang desisyon na puno ng desperasyon, kabaliwan, at higit sa lahat, pagmamahal. Hindi niya isusuko ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang agawin ni Alessia ang buhay na binuo nila ni Alaric. Kung kailangan niyang maging isang anino para lang makalapit muli sa kanyang asawa, gagawin niya. Kung kailangan niyang magsimula sa pinakamababa, sa lugar kung saan walang sino man ang makakakilala sa kanya, tatanggapin niya. Dahil kung ang alaala ni Alaric ay isang blankong papel, siya mismo ang muling magsusulat dito. Isusulat niya ang kanilang kwento, hindi sa isip, kundi sa puso. Kinabukasan, habang naghahanda ang Del Fierro Corporation para sa pagbabalik ng isang CEO, na walang alaala, isang bagong aplikante ang nag-a-apply para sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Janitor, isang babaeng nagtatago sa likod ng isang maluwag na uniforme at isang simpleng pangalan. Maddie. Pagpasok niya sa dambuhalang gusali ng Del Fierro, isang gusaling itinuring niyang pangalawang tahanan, huminga siya ng malalim. Ang bawat sulok ay pamilyar, ngunit ngayon, siya ay isang estranghero. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis, nakita niya sa di kalayuan ang pagdating ni Alaric na inaalalayan ni Alessia. Ang lahat ng empleyado ay nakahilera, pumapalakpak. Walang nakapansin sa babaeng tagalinis na nakatayo sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Walang nakakita sa mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Para sa pamilya ko, bulong niya sa sarili, pinipigilan ang hikbi. Kakayanin ko lahat. Ang impyerno para kay Madeline ay may amoy ng floor wax at matapang na panlinis. Ang unang araw niya bilang Maddie ay isang pagsubok sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang cart na kanyang itinutulak ay mas mabigat pa sa karaniwang dinadala niya. Ang uniforme ay mag-aspang sa kanyang balat, isang paalala ng bagong pagkataong kanyang inaangkin. Sinimulan niya ang kanyang trabaho sa ground floor, malayo sa penthouse office kung nasaan si Alaric. Iyon ang plano niya, ang maging pamilyar sa mga pasilyo, sa mga mukha, ang maging isang anino bago siya umakyat sa teritoryo ng kaaway.
Pero tila may ibang plano ang tadhana. Hoy ikaw! Isang mataray na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang executive assistant na laging nakikita ni Madeline noon ang nakataas ang kilay sa kanya. Dalian mo dyan. Ang babagal ninyong kumilos. Dadaan si Ma'am Alessia. Napayuko na lang si Madeline at pabilis na naglampaso ng sahig. Ramdam ang mga mapangmatang tingin ng mga empleyadong nakakakilala sa kanya dati bilang Mrs. Del Fiero. Pero ngayoy tinitingnan siya na parang dumi. Sa kalagitnaan ng umaga, habang nagpupunas siya ng mga salamin malapit sa pantry ng mga ehekutibo, isang kapwa-empleyado ang nagmamadaling dumaan at aksidenteng nabangga siya. Nabitawan ni Madeline ang hawak niyang basahan at ang balde ng tubig ay tumagilid. Diretso itong tumapon sa isang pares ng napakakintab at napakamamahaling itim na stiletto. Nanlamig si Madeline. Kilala niya ang sapatos na yon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Si Alessia. Nakatayo ito roon, nanginginig sa galit habang ang mamahalin nitong sapatos ay nababalot na ngayon ng maruming tubig. Ano ba? Sigaw ni Alessia sapat na para marinig ng lahat sa buong palapag. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano itong sapatos ko? Siguro katumbas na ng 1 taon mong sahod. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Madeline, pinipigilan ang sarili na huwag magtaas ng tingin. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Dinuro siya ni Alicia. Sa susunod, gamitin mo ang mata mo. Mga walang silbi. Pagkatapos ay tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Bawat hakbang ay puno ng pagmamataas at galit. Naiwan si Madeline doon, nakayuko, ramdam ang init sa kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Kalaunan, inatasan siyang maglinis ng isa sa mga pribadong elevator. Habang abala siya sa pagpupunas ng salamin sa loob, bumukas ang pinto at pumasok si Alaric. Tumigil ang paghinga ni Madeline. Ang espasyo sa loob ng elevator ay biglang naging napakaliit, napakasikip. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango nito. Isang pabangong siya mismo ang pumili para sa kaarawan nito. Pero hindi siya tiningnan ni Alaric, hindi man lang. Ang tingin nito ay diretso sa mga numerong nagbabago sa itaas ng pinto. Para sa kanya, si Madeline ay isa lang kasama sa muebles ng elevator. Isa lang anino. Ang ilang segundong yon ay parang isang walang hanggan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng pangalan ni Alaric. Tumingin ka sa akin. Pakiusap, Alaric. Tingnan mo ako. Pero hindi. Nang bumukas ang pinto sa penthouse floor, lumabas ito nang hindi man lang lumilingon. Naiwan si Madeline na nanginginig ang mga kamay. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mas masakit pa pala ang hindi mapansin kaysa ang mapagalitan. Nang matapos ang araw, ang huling atas sa kanya ay ang linisin ang opisina ng CEO. Ang kanyang puso ay naghalong kaba at pananabik. Ito na, ang lugar kung saan napakarami nilang pinagsamahan. Maingat siyang pumasok. Naroon si Alaric, nakaupo sa kanyang silya. Kausap ang isang tao sa cellphone, nakatalikod sa pinto. Nagsimulang maglinis si Madeline nang walang imik. Inayos niya ang mga aklat sa estante, pinunasan ang mesa, bawat kilos ay pamilyar. Habang inaayos niya ang isang bunton ng mga dokumento sa gilid ng mesa ni Alaric, bigla itong gumalaw para abutin ang isang tasa ng kape. Isang maling galaw at ang tore ng mga papel ay natumba. Handa nang bumagsak sa sahig. Sa isang iglap, bago pa man makapag-isip si Madeline, kumilos ang kanyang katawan. Parang isang reflex,
Mabilis niyang sinalo ang mga papel bago pa ito tuluyang malaglag. Natigilan si Alaric. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa mga kamay ni Madeline na nakahawak sa mga dokumento at pagkatapos ay sa mukha nito. Sa unang pagkakataon sa buong araw, tunay siyang tiningnan ni Alaric. Hindi bilang isang anino, hindi bilang isang janitor, kundi bilang isang tao. Isang matagal na segundo doon ng katahimikan ang namagitan. Nakita ni Madeline ang pagkalito sa mga mata nito. Isang bahagyang pagkunot ng noo. "Salamat," sabi ni Alaric. Ang boses ay mahinahon. 3 letra lang. Pero para kay Madeline, iyon ay isang musika. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa madilim na araw. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi nakita ni Alaric dahil muli siyang yumuko. "Walang anuman po, sir." Bumalik si Alaric sa kanyang ginagawa, ngunit hindi na maalis sa isip ni Madeline ang paraan ng pagtingin nito. Meron doon, kahit isang segundo lang, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang paalis na siya sa opisina, narinig niyang muling may kausap si Alaric sa cellphone. Pero ngayon, iba ang tono nito. "Oo, alam ko. Nakakatawa, di ba? Ewan ko kung bakit ko nasabi iyon." Narinig ni Madeline ang isang pamilyar na kataga, isang lumang biro, na sila lang dalawa ang nakakaalam. Isang bagay na palagi niyang sinasabi kapag pagod na siya sa trabaho. At ngayon, sinabi niya yon sa kung sino man ang kausap niya. Napatigil si Alaric sa gitna ng kanyang pagsasalita. Natahimik siya. Mula sa kinatatayuan ni Madeline sa may pinto, nakita niya ang bahagyang pag-iling ng ulo nito na tila naguguluhan sa sarili. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Madeline. Hindi ito pagkilala, pero ito ay isang bakas. Isang piraso ng lumang buhay nila na lumabas mula sa bibig niya nang hindi niya namamalayan. Isang patunay na sa ilalim ng blangkong papel na yon, may mga nakatagong salita pa ring naghihintay na mabasa. Kinagabihan, bago umuwi, habang nililinis niya ang pasilyo sa labas ng opisina ni Alaric, naglakad ito papalabas kasama si Alessia. Nag-uusap sila tungkol sa isang bagay na seryoso. Dadaan na sana sila nang biglang huminto si Alaric. Lumingon siya. Tumingin siya diretso kay Madeline na kasalukuyang naglalampaso ng sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina'y blanko, ay may bahid na ngayon ng matinding pag-iisip. Napahawak si Madeline nang mahigpit sa hawakan ng mop. Ang kanyang paghinga ay halos tumigil. Naglakad si Alaric palapit sa kanya ng ilang hakbang. Si Alessia ay nanatili sa likod, nagtataka at naiirita. Tinitigan siya ni Alaric mula ulo hanggang paa, na para bang sinusubukang lutasin ang isang napakahirap na palaisipan. "Teka," sabi ni Alaric. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw sa tahimik na pasilyo. "Magkakilala ba tayo?" Ang tanong ni Alaric ay parang isang malakas na ugong na naiwan sa pandinig ni Madeline. Magkakilala ba tayo? Sa isang saglit, ang buong mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. "Oo, Alaric. Ako ito. Ako ang asawa mo. Ako ang ina ng anak mo. Ako ang buhay mo." Gusto niyang isigaw, pero sa kanyang harapan ay hindi lang si Alaric. Nandoon din si Alessia, na ang mga mata ay nanlilisik na parang isang ahas na handang manuklaw. Isang maling sagot, isang maling galaw, at lahat ng kanyang sinimulan ay guguho. Kaya't yumuko siya. Itinatago ang nagbabadyang mga luha at ang umaapaw na pag-asa sa kanyang mga mata. "Hindi po, sir," sagot niya. Sinisikap na gawing simple at walang emosyon ng kanyang boses. "Isa lang po akong janitor dito. Baka po namalikmata lang kayo." Tinitigan pa rin siya ni Alaric ng ilang segundo. Ang pagkunot ng noo nito ay lalong lumalim. Tila hindi kumbinsido sa kanyang sagot, na para bang ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. "Alaric, halika na," sabat ni Alessia. Hinihila ito ng bahagya sa braso.
Pinag-aaksayahan mo ng oras ang isang hamak na tagalinis. Marami pa tayong kailangang gawin. Ang salitang hamak ay tumatak sa pandinig ni Madeline, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mas mahalaga ay ang pag-aatubili ni Alaric bago ito tuluyang tumalikod at sumunod kay Alessia. Ang tanong na yon, gaano man kabilis na wala, ay sapat na. Sapat na para sa isang maliit na apoy ng pag-asa na muling mag-alab sa kanyang puso. Hindi siya namalikmata. May naramdaman si Alaric at iyon ang naging sandata ni Madeline. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtanim ng maliliit na binhi ng kanilang nakaraan. Mga bagay na hindi mapapansin ng iba, pero alam niyang mararamdaman ni Alaric. Habang naglilinis siya malapit sa opisina nito, sinimulan niyang humimig ng isang pamilyar na himig, ang kantang palagi nilang pinapatugtog sa sasakyan tuwing Biyernes ng hapon, ang kanilang weekend song. Hindi niya ito nilakasan. Sapat lang para marinig niya. Pero sapat din pala para marinig ni Alaric. Mula sa siwang ng pinto, nakita niyang natigilan ito sa pagtatype. Itinaas nito ang ulo, lumingalinga, na parang may hinahanap. Hindi nito alam kung ano. Pero ang itsura nito ay hindi mapakali. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na mas mapangahas. Naglagay siya ng isang patak ng pabango na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang unang pabangong ibinigay sa kanya ni Alaric noong sila'y magkasintahan pa. Sadyang naglinis siya sa pasilyo kung saan alam niyang dadaan ito. Nang maglakad si Alaric papalapit, humanda si Madeline. Dumaan ito sa kanyang tabi at gaya ng inaasahan niya, huminto ito. Isang saglit lang, pero huminto ito. Nakita niya itong bahagyang lumingon. Ang mga butas ng ilong ay bahagyang gumalaw, na para bang may naamoy na pamilyar, ngunit hindi mailagay sa alaala. Ang maliliit na tagumpay na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Pero hindi lahat ay nakaligtas sa matalas na mga mata ni Alicia. Napansin ni Alicia ang tila masyadong madalas na pagkakataon. Ang pagiging malapit ni Maddie sa opisina ng CEO, ang mga kakaibang reaksyon ni Alaric. Isang hapon, habang nag-aayos ng gamit si Madeline sa supply closet, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alessia. Mabilis itong isinara sa likuran niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Alessia. Ang boses ay parang bumubulong na banta. Naglilinis lang po, ma'am. Sagot ni Madeline, sinusubukang itago ang kaba. Lumapit si Alessia, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Huwag mo akong gawing tanga. Nakikita ko ang mga galaw mo, ang mga pakyut mo, ang pagpapansin mo kay Alaric. Hindi po totoo yan. Tumahimik ka. Putol ni Alessia. Gawin mo ang trabaho mo. Maglampaso ka ng sahig, magpunas ka ng alikabok. Pero huwag kang mangarap ng gising. Ang isang CEO ay hindi para sa mga katulad mo. Intindihin mo ang lugar mo. Matapos sabihin iyon, tinalikuran siya ni Alicia at padabog na lumabas. Iniwan si Madeline na nanginginig sa loob ng madilim na silid. Ang galit at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Pero ang pinakamasamang araw ay hindi pa dumarating. Kinahapunan, habang nililinis niya ang lobby, muling lumapit sa kanya si Alicia na may dalang tasa ng mainit na kape. Hoy, ikaw! Sabi nito, malakas para marinig ng mga nasa paligid. Hindi mo yata narinig ang sinabi ko kanina? Mukhang kailangan mong magising sa katotohanan. Bago pa man makakilos si Madeline, sadyang itinagilid ni Alicia ang tasa at ibinuhos ang mainit na laman nito sa sahig, malapit sa paanan ni Madeline. Ayan, dagdag trabaho. Linisin mo yan ng maayos, ha? Sabi ni Alicia na may mapang-asar ng ngiti. Habang nakayuko si Madeline para punasan ang natapong kape, naramdaman niya ang pagkaapi na dumurog sa kanyang pagkatao. Nangingilid ang kanyang mga luha. Alicia, ano yan? Isang boses ang pumutol sa lahat.
Isang boses na parehong kinatatakutan at inaasahan ni Madeline. Nakatayo doon si Alaric, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nakatuon sa eksena. "Oh, Alaric, darling!" Mabilis na sagot ni Alicia, nagbabago ang tono. "Wala ito. Itong si... ano na nga pangalan nito? Ay natapunan ako. Inutusan ko lang na linisin." Hindi nagsalita si Alaric. Tiningnan niya si Alicia. Pagkatapos ay ang umiinit na mga mata ni Madeline na nakayuko sa sahig. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Naglakad siya palapit. "Alicia, pumasok ka na sa opisina ko. May kailangan tayong pag-usapan." "Pero Alaric..." "Pumasok ka na," ulit ni Alaric. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Walang lugar para sa pagtanggi. Naiirita man, sumunod si Alicia. Naiwan silang dalawa ni Alaric sa lobby. Lumuhod ito ng bahagya para maging kapantay niya. "Okay ka lang?" tanong nito. Hindi makapagsalita si Madeline. Tumango lang siya. "Huwag mo na siyang pansinin. Minsan sobra lang talaga siya." Inabot ni Alaric ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Madeline. Doon niya lang napansin na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata, napansin ni Alaric ang isang maliit na sugat sa kamay ni Madeline. Isang gasgas na natamo niya kanina. At nang hindi nag-iisip, hinawakan nito ang kamay niya para tingnan ito. Ang pagdampi ng kanyang balat sa balat ni Alaric ay parang kuryenteng gumuhit sa buong katawan ni Madeline. Natigilan din si Alaric. Tiningnan niya ang kamay nilang magkahawak at pagkatapos ay muling tumingin sa mga mata ni Madeline. Ang puso ni Madeline ay sumasabog sa kanyang dibdib. Ito na ba? Ito na ba ang sandaling maaalala na niya ako? Pero ang sandaling iyon ay nasira nang biglang tumunog ang cellphone sa bulsa ng uniforme ni Madeline. Isang text message. Binitiwan siya ni Alaric at tumayo. "Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo," sabi nito. Tila nagising sa isang panaginip at mabilis na tumalikod. Naiwan si Madeline doon, nakaluhod pa rin. Ang puso ay sabay na masaya at bigo. Hinugot niya ang kanyang cellphone para patayin ito. Ngunit natigilan siya nang makita ang mensahe sa screen. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ang laman ng mensahe, "Kilala kita kung sino ka. Mag-ingat ka kay Alicia." Ang mensaheng iyon ay parang isang batong ibinato sa nag-aalab ngunit magulong damdamin ni Madeline. "Kilala kita kung sino ka. Mag-ingat ka kay Alicia." Nanlamig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa screen ng cellphone. Ang init na iniwan ng paghawak ni Alaric sa kanyang kamay ay biglang naglaho, napalitan ng kilabot. Sino ito? Kaibigan ba o kaaway? Isang babala ba ito o isang pananakot? Mabilis niyang itinago ang cellphone nang makitang may papalapit na security guard. Nagpaalam siya na uuwi na, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Pag-uwi sa bahay, pagkatapos niyang patulugin si Lily, na puno ng mga tanong kung bakit laging malungkot si Mommy, paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Ang takot ay bumabalot sa kanya, ngunit sa ilalim ng takot may ibang umuusbong, determinasyon. Kung mayroong isang taong nakakaalam kung sino siya at nagbababala sa kanya laban kay Alicia, ibig sabihin ay hindi lang siya ang nakakakita sa tunay na kulay nito. Hindi siya nag-iisa sa laban epap mo na ito. Kinabukasan sa trabaho, ang bawat anino ay tila isang banta. Ang bawat bulong ay parang isang lihim. Nag-reply siya sa hindi kilalang numero. Isang simpleng tanong, "Sino ka?" Ang sagot ay mabilis na dumating. "Isang kaibigan ng dating Alaric. Magkita tayo sa service stairwell, 4th floor, mamayang lunch break. Mag-isa ka." Halos tumigil ang kanyang puso. Ito ay isang sugal. Maaaring isang patibong. Ngunit ang kanyang instinct ay nagsasabing kailangan niyang pumunta. Nang tanghali,
Nanginginig ang mga tuhod na tinungo niya ang hagdanan. Ang lugar ay madilim at bihira lang daanan ng tao. Sa isang sulok, isang lalaking nakauniforme ng IT department ang naghihintay. "Mrs. Del Fiero," sabi ng lalaki. Ang boses ay magalang. Siya si Marco, isa sa mga pinakamatagal na IT specialist sa kumpanya. Naalala siya ni Madeline. "Marco, paano mo nalaman?" "Ang buong kumpanya ay may mga mata at tainga, ma'am. Nakita ko kung paano kayo tratuhin ni Ma'am Alicia. Nakita ko kung paano niya kontrolin si Sir Alaric. At alam kong may mali." "Anong mali?" mahinang tanong ni Madeline. "Ang aksidente," sabi ni Marco, lumingalinga sa paligid. "Bago pa man dumating ang mga investigador, inutusan kami ni Alicia na i-check ang lahat ng CCTV footage. May isang kamera sa kanto malapit sa pinangyarihan at ang file para sa oras na yon ay corrupted." "Corrupted?" "Masyadong malinis ang pagkakabura, ma'am. Hindi ito basta-basta nasira. Sinadya ito." Tumayo ang mga balahibo ni Madeline. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi aksidente ang nangyari kay Sir Alaric, ma'am. Naniniwala akong sinadya ito. At kung sino man ang gumawa nito, kasabwat si Alicia." Ang mga salita ni Marco ay parang isang bomba na sumabog sa kanyang harapan. Ang kanyang problema ay hindi lang pala amnesia. Ang buhay ng kanyang asawa ay maaaring nasa panganib. At ang babaeng natutulog sa tabi nito, gabi-gabi, ay isang ahas. "Anong kailangan kong gawin?" tanong ni Madeline. Ang kanyang boses ay naging matatag. "May isang malaking deal na pilit isinasara ni Alicia sa ngalan ni Sir Alaric. Isang partnership sa Innovcorp, ang pinakamatindi nating katunggali. Imposible iyon kung si Sir Alaric ang masusunod. Baka may kaugnayan iyon. Maghanap ka ng kahit anong dokumento tungkol sa Innovcorp. Baka may makita ka sa lumang file room sa basement." Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Marco. Iiwan si Madeline na gulong-gulo ang isip. Habang nagpapatuloy ang araw, tila lahat ng bagay ay may bagong kahulugan. Habang naglilinis siya sa labas ng conference room, narinig niya si Alicia na pinipilit si Alaric. "Alaric, kailangan mo nang pirmahan ito. This Innovcorp deal is the future." "Hindi ko alam, Alicia," sagot ni Alaric, at sa boses nito ay may pag-aalinlangan. "Tuwing tinitingnan ko ang mga papel na ito, sumasakit ang ulo ko. Parang may mali." Napahawak si Madeline sa kanyang dibdib. Ang katawan ni Alaric, ang puso niya. Naaalala nila ang hindi kayang maalala ng kanyang isip. Sa kasamaang palad, habang papaalis si Madeline sa may hagdanan kanina, hindi niya namalayan na sa dulo ng pasilyo, nakita sila ni Alicia. Hindi narinig ni Alicia ang pinag-usapan, pero sapat na ang makita ang hamak na janitor na may kausap na isang IT staff para magtanim ng matinding hinala sa kanyang isipan. Buong hapon, ramdam ni Madeline ang mga matang nakamasid sa kanya. Kaya't nang gumabi na at halos wala ng tao sa gusali, alam niyang kailangan na niyang kumilos. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang bumaba sa basement, sa lumang file room na amoy alikabok at lumang papel. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang hanapin ang mga kahon na may markang Innovcorp. Ang bawat tunog, ang pagtulo ng tubig mula sa isang tubo, ang pagdaga ng isang daga sa sulok, ay nagpapakaba sa kanya. Sa wakas, nakita niya ito. Isang kahon na puno ng mga lumang folder. Mabilis niyang binuksan ito at sinimulang halongkatin ang mga laman, mga lumang kontrata, mga sulat. At isang folder na may markang confidential. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, mga litrato. Mga litrato ng tatay ni Alicia kasama ang tatay ni Alaric. At sa likod, may mga dokumento ng isang kaso ng pag-aakusa ng pagnanakaw. Bago pa man niya maintindihan ng lahat, isang tunog ang nagpatigil sa kanyang paghinga.
Ang marahang pagbukas ng pinto ng file room, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Dahan-dahang itinaas ni Madeline ang kanyang ulo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakatayo sa may pinto si Alessia. Ang kanyang mga labi ay may isang mapanganib at mapanuksong na tapo o ngiti. Naghahanap ka ba ng kung ano, janitor? Ang nangiti ni Alicia ay hindi ngiti ng isang taong nangaasar lang. Iyon ay ngang ngiti ng isang mandaragit na nahuli na ang kanyang biktima. Anong ginagawa mo rito sa teritoryo ko? Tanong ni Madeline. Sinubukang maging matapang kahit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Pero bago pa niya matapos, natawa siya sa sarili niyang sinabi, "Teritoryo ko? Isa lang siyang janitor." "Ang cute mo talaga," sabi ni Alicia. Naglalakad papalapit. Ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Akala mo ba hindi ko mapapansin? Ang pagpapakyut mo, ang paghahanap mo ng butas. Akala mo matalino ka ano?" Napaatras si Madeline, mahigpit na hawak ang folder na kanyang natuklasan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Alessia. "Ano ang kailangan mo sa akin, Alicia? Tapos na ang oras ng trabaho ko." "Ang oras ng trabaho mo?" Humalakhak si Alessia. "Hindi. Sa tingin ko, dito magtatapos ang lahat ng pinaghirapan mo." Mabilis na sinugod ni Alessia si Madeline. Sinusubukang agawin ang folder. Nagpumigla si Madeline. Nag-agawan sila sa loob ng masikip na silid. Nagliparan ang mga lumang papel sa sahig. "Akin na yan," sigaw ni Alessia. Puno ng galit ang boses. Mas malakas si Alessia. Sa isang malakas na tulak, napabagsak niya si Madeline sa sahig. Ang ulo ni Madeline ay bahagyang tumama sa isang metal na cabinet at sandali siyang nahilo. Kinuha ni Alessia ang folder. "Mga basura!" Hinagis niya ito sa isang sulok. "Akala mo ba may silbi pa iyan? Ang nakaraan ay nakaraan na." Tumingin siya kay Madeline na nasa sahig. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. "Alam mo, naawa pa ako sa iyo nung una. Isang pathetic na asawa na hindi na maalala ng sarili niyang kabiyak. Pero ngayon, naiinis na ako sa iyo." Lumuhod si Alicia para maging kapantay ng mukha ni Madeline. "Hayaan mo, bibigyan kita ng isang huling scoop. Isang bagay na hindi mo dapat malaman." Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Ang aksidente ni Alaric? Oo, alam ko. Alam ko na hindi yun aksidente. At alam mo kung ano ang mas masaya? Hindi lang ako kasabwat. Ako ang nagbigay ng ideya." Parang isang bomba na sumabog sa pandinig ni Madeline ang pag-amin na iyon. Hindi lang siya kasabwat, siya ang utak. Bakit?" Hirap na tanong ni Madeline. "Bakit?" Tumawa si Alessia, isang tawang walang kagalakan. "Dahil ang pamilya ninyo ang sumira sa pamilya ko. Ang tatay ni Alaric ang nagparatang sa tatay ko na magnanakaw. Tinanggal siya sa kumpanya at winasak ang buhay namin. Ang posisyon na dapat ay sa akin, ang yaman na dapat ay sa amin. Lahat kinuha ninyo. Kaya ngayon, ibinabalik ko lang ang dapat sa akin." Patuloy ni Alessia tumatayo. "Ikinasal ka sa trono, Madeline. Pero ako ang ipinanganak para umupo dito. Kaya kung ako sa'yo," pagbabanta ni Alessia, "manahimik ka na lang sa sulok mo. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi lang alaala ang mawawala sa asawa mo, kundi pati ang buhay niya." Tinalikuran siya ni Alessia at naglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, may kinuha ito mula sa isang nakatagong bulsa sa kanyang bag. Isang maliit na USB flash drive. Hinagis niya ito sa sahig, malapit sa kinalalagyan ni Madeline. "Heto, sabi mo gusto mo ng ebidensya? Pakinggan mo yan, para malaman mo kung gaano ka nalang kawawa." Pagkatapos ay lumabas na ito, isinara ang pinto ng malakas
at nilock ito mula sa labas. Naiwan si Madeline sa madilim at malamig na silid, mag-isa. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit mas masakit ang katotohanang kanyang narinig. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang USB. Anong laman nito? Isang patibong ba ito? Sa kabila ng takot, ginapang niya ang daan palabas sa pamamagitan ng isang maliit na bintana sa likuran ng silid na laging nakaawang. Tumakbo siya na tila hinahabol ng mga demonyo. Hindi na alintana ang sakit ng katawan. Dumiretso siya sa isang maliit na internet cafe na bukas pa, malayo sa gusali ng Del Fierro. Nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ang USB sa isang lumang computer. Isang audio file lang ang laman. Pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig niya ay boses ni Alessia. Malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nagawa na ba? Tanong nito. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Oo, malinis. Mukhang aksidente. Pero nagising siya. Narinig ni Madeline ang pagtikhim ni Alicia sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Buhay siya, Alicia. Nasa ospital. Pero sabi ng source ko, malala ang tama sa ulo. Baka hindi na maalala ang lahat. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, narinig ni Madeline ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang mahinang tawa mula kay Alessia. Mas maganda pala, sabi ni Alessia. Ang boses ay puno ng tagumpay. Hayaan ninyo siyang mabuhay. Hayaan ninyong ganyan siya. Mas masaya ang laro kapag ang kalaban mo ay nakikita ka, pero hindi ka nakikilala. Basta't hindi niya maalala, ang Del Fierro Corp ay tuluyan ng mapupunta sa atin. Pinindot ni Madeline ang stop. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang bawat salita, ang bawat tawa, ang bawat nakakakilabot na katotohanan. Ito pala ang ibig sabihin ni Alessia. Ibinigay niya ang ebidensya hindi para tulungan si Madeline, kundi para ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang kapangyarihan. Isang pagpapakita ng arogansya na kahit alam pa ni Madeline ang lahat, wala siyang magagawa. Napatungo si Madeline sa ibabaw ng maruming keyboard ng computer. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Una, isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang kanyang pag-iyak ay naging isang tahimik ngunit puno ng sakit na pagtangis. Umiyak siya hindi lang dahil sa panloloko. Umiyak siya dahil sa panganib na kinakaharap ng lalaking mahal niya. Umiyak siya para sa pamilyang unti-unting winawasak. Ngunit habang tumutulo ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang damdaming mas malakas pa sa takot at sakit, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng computer. Isang babaeng pagod, sugatan, at may bahid ng dumi sa muka. Pero sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang biktima. Ang mga yon ay mga mata ng isang mandirigma. Tapos na ang pagiging biktima. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay magaspang dahil sa pag-iyak ngunit puno ng determinasyon. Oras na para lumaban. Dala ang USB na parang isang sagradong sandata. Pumasok si Madeline sa Del Fierro Building, kinabukasan na may bagong tapang. Wala na ang takot. Ang naroon ay isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi niya ito gagamitin kaagad. Kailangan niya ng tamang panahon. Kailangan niyang hintayin na si Alaric mismo ang magduda para kapag inilabas niya ang katotohanan, ang isip nito ay handa nang tumanggap. Ngunit hindi niya alam na habang naglalatag siya ng kanyang plano, si Alessia ay naghahanda na ng sariling patibong. At ang bitag ni Alessia ay mas mabilis, mas tuso, at mas nakamamatay. Nang hapon na yon, habang naglilinis si Madeline sa executive floor,
Biglang nagkaroon ng komosyon. Ilang security guard ang mabilis na umakyat, kasunod si Alicia na may pag-aalala sa mukha. Nasaan? Nasaan ang mga dokumento? Malakas na tanong ni Alicia. Sapat para marinig ng lahat. Ang kopya ng Innovcorp deal nawawala sa opisina ni Alaric. Nagpanggap si Alicia na natataranta. Hinahalughog ang mga mesa. Ang mga empleyado ay nagsimulang magbulungan. Ang Innovcorp deal ay ang pinakamalaking usapan sa kumpanya ngayon. Ang pagkawala nito ay isang malaking sakuna. At pagkatapos, ang mga mata ni Alicia ay napunta kay Madeline. Teka, sabi ni Alicia na tila may biglang naisip. Ikaw, lagi kang nandito. Lagi kang malapit sa opisina. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Kalmadong sagot ni Madeline, kahit na ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Alam niyang isang dula ito, at siya ang napiling maging kontrabida. Mga guard, utos ni Alicia, halughugin ninyo ang locker ng babaeng yan. Wala po kayong karapatan, simula ni Madeline. May karapatan ako, sigaw ni Alicia. Ito ay usapin ng seguridad ng kumpanya. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Walang nagawa si Madeline kundi sumama sa mga gwardiya pababa sa locker room ng mga staff. Ang mga empleyado ay sumunod sa di kalayuan, nag-uusyoso, na parang mga buwitre na naghihintay ng kamatayan. Sa harap ng lahat, binuksan ng gwardiya ang kanyang maliit na locker. At sa loob, sa ibabaw ng kanyang lumang bag, ay isang makapal na folder na may markang Innovcorp Confidential. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao sa paligid. Ano? Paano yan napunta dyan? Nanginginig na sabi ni Madeline. Hindi akin yan, isang patibong ito. Patibong? Ngumisi si Alicia. Lahat sila nakakita. Nagnakaw ka ng kumpidensyal na impormasyon. Siguro para ibenta sa iba? Sino ang magbabayad sa'yo, ha, Maddie? Sa gitna ng kaguluhan dumating si Alaric. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Anong nangyayari dito? Malamig na tanong niya. Ipinakita ni Alicia ang folder. Alaric, nahuli namin siya. Itong babaeng ito, ninakaw niya ang mga dokumento ng Innovcorp. Isa siyang espiya. Napunta ang lahat ng tingin kay Alaric. Naghihintay ng kanyang hatol. Tumingin siya kay Alicia pagkatapos ay kay Madeline. Lumapit siya kay Madeline. Sa isang sandali, umasa si Madeline. Umasa siyang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. May sasabihin ka ba? Tanong ni Alaric. Ang boses ay mababa. Alaric, Sir, nagsusumamong sabi ni Madeline. Hindi po totoo. Pinagbibintangan lang po nila ako. Si Alicia. Siya po ang... Ako? Putol ni Alicia nagkukunwaring nasasaktan. Bakit ko naman gagawin yan? Alaric, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang sinungaling. Tinitigan ni Alaric si Madeline. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang ebidensya na hawak ng seguridad. Ang isang babaeng pinagkakatiwalaan niya laban sa isang janitor na palaging nasa lugar na hindi niya dapat puntahan. Ang utak niyang nasira ay pumili ng lohika. Pumili ito ng mga katotohanan na nasa harap niya. Mali pala ako, sabi ni Alaric. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa puso ni Madeline. Mali akong isipin na may kakaiba sa'yo. Humarap siya sa hepe ng seguridad. Paalisin ninyo siya sa gusaling ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa rito kailanman. Alaric, pakiusap! Sigaw ni Madeline habang hinihila siya ng mga gwardiya. Maniwala ka sa akin. Pakiusap. Pero hindi na lumingon si Alaric. Tumalikod na ito, na parang isang haring nagbigay ng huling hatol. Hinila si Madeline palabas ng gusali, sa gitna ng mga mapanghusgang tingin at bulungan ng mga taong dati niyang itinuring na mga kasamahan.
Bawat hakbang ay isang kahihiyan, bawat sulyap ay isang sampal. Nang makarating sila sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Binitiwan siya ng mga gwardiya sa kalsada na parang isang basura. Basang-basa ng ulan, nanginginig sa lamig at sakit, tumingala siya sa dambuhalang gusali ng Del Fierro. Ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, ang kanyang pangarap, ngayoy sarado na para sa kanya. Nawala na ang lahat. Samantala, sa loob ng opisina ng CEO, tumayo si Alaric sa harap ng malaking bintanang salamin, pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan. Tahimik. Mabuti na lang at nahuli natin siya, sabi ni Alessia mula sa kanyang likuran, hinahaplos ang kanyang balikat. Sabi ko na sa'yo, may mali sa babaeng yon. Hindi sumagot si Alaric. Nang makaalis na si Alessia, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi siya makapag-concentrate. May isang pakiramdam ng pagkabalisa, isang pakiramdam ng pagkawala na hindi niya maipaliwanag. May napansin siyang kumikinang sa sahig, malapit sa lugar kung saan kinaladkad si Madeline kanina. Yumuko siya at pinulot ito. Isang maliit na hair clip, hugis bituin. Ang paboritong isuot ng anak niyang si Lily. Ang regalo niya kay Madeline nung huling kaarawan ng bata. Hawak niya ang maliit na bagay na yon sa kanyang palad. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagtingin dito ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kalungkutan na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang blangkong isipan. Ang maliit na hair clip na hugis bituin ay naging parang isang anting-anting sa palad ni Alaric. Ilang araw na ang nakalipas mula nang paalisin niya ang janitor na nagngangalang Maddie. Dapat ay tapos na. Isang problema na naalis. Pero hindi. Sa bawat sandali ng katahimikan sa kanyang opisina, sa bawat pag-iisa niya, ang imahe ng mga mata ng babaeng yon. Mga matang puno ng sakit at pagsusumamo ay bumabalik. At ang hair clip na ito, hindi niya magawang itapon. Itinago niya ito sa pinakatagong drawer ng kanyang mesa na para bang isang sikretong ayaw niyang malaman kahit ng sarili niya. Ang opisina ay naging mas malinis at mas organisado sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ni Alessia. Ngunit para kay Alaric, ang pakiramdam ay mas malamig, mas walang buhay, may kulang, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Darling, inayos ko na ang schedule mo para bukas, sabi ni Alessia isang hapon. Inaayos ang mga gamit sa mesa ni Alaric na hindi man lang nagpapaalam. At sinabi ko na sa sekretary mo na lahat ng tawag ay dumaan muna sa akin para hindi ka na ma-stress. Kaya kong hawakan ang sarili kong schedule, Alicia, sagot ni Alaric. Isang bahid ng iritasyon ang maririnig sa kanyang boses. Alam ko siyempre. Mabilis na sabi ni Alessia, ngumingiti. Pero ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang na mag-focus ka sa mas mahahalagang bagay. Sa atin. Sa future natin. Sa atin. Ang salitang yon ay parang isang kadena na unti-unting pumupulupot sa leeg ni Alaric. Lahat ng sinasabi ni Alessia ay lohikal. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti niya. Pero bakit ang pakiramdam niya ay tila siya'y sinasakal? Ang mga gabi ay naging mas mahirap. Nagsimula siyang managinip. Mga pira-pirasong imahe na walang kabuluhan. Isang ngiti ng isang babae. Pamilyar, ngunit hindi niya maaninag ang mukha. Isang halakhak ng isang maliit na bata. Tumatakbo sa isang damuhan. Ang pakiramdam ng isang maliit na kamay na nakahawak sa kanyang daliri. Nagigising siyang pawisan. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok na may pakiramdam ng isang matinding pangungulila para sa isang bagay o isang tao na hindi niya matandaan. Samantala, sa labas ng kanyang ginintuang hawla, si Madeline ay hindi tumitigil. Sa tulong ni Marco, nakipag-ugnayan siya sa 2 pang empleyado na tapat pa rin sa dating Alaric.
isang veteranong accountant na nagdududa sa mga numero ng Innovcorp deal, at ang dating executive secretary ni Alaric na biglang pinaaga ang retirement ni Alicia. Mula sa isang maliit na apartment na kanyang tinutuluyan, binuo nila ang kanilang plano. Isang umaga, isang kaguluhan ang sumalubong kay Alaric sa opisina. Si Alicia ay abalang-abala sa kanyang cellphone, ang mukha ay puno ng stress. "Anong nangyayari?" tanong ni Alaric. "Wala, darling," sagot ni Alicia pilit na ngumingiti. "Isang malicious anonymous email lang na ipinadala sa buong board of directors. May nagkakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa Innovcorp deal. Huwag mo nang intindihin, ako na ang bahala." Pero nakita ni Alaric ang pagkasindak sa mga mata ni Alicia, at sa unang pagkakataon, isang malinaw na tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Kung kasinungalingan lang, bakit ka natatakot? Dumating ang araw ng taunang selebrasyon ng kumpanya. Isang grandiyosong gabi na inorganisa ni Alicia para ipakita sa lahat na ang Del Fierro Corp ay matatag sa ilalim ng kanilang bagong pamumuno. Habang nagsusuot si Alaric ng kanyang taksido, ang pakiramdam niya ay hindi pananabik, kundi isang mabigat na pangamba. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang estranghero, isang CEO na walang nakaraan, na sunod-sunuran lang sa isang babaeng hindi niya tiyak kung mapagkakatiwalaan. Binuksan niya ang kanyang drawer at kinuha ang hair clip na hugis bituin. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang messenger. May dala itong isang maliit na itim na kahon. "Pinapabigay lang po, sir. Walang pangalan ng nagpadala." Nagtataka man, binuksan niya ito. Sa loob, walang mamahaling regalo. Walang banta. Isang litrato lang. Isang litrato niya, nakangiti ng totoo at masaya. Sa kanyang tabi, isang babaeng napakaganda. Ang buhok ay hinahangin. At sa kanyang mga balikat, karga niya ang isang maliit na batang babae na tumatawa. Hawak ang isang ice cream. Ang batang babae ay may suot na isang hair clip. Isang hair clip na hugis bituin. Ang babae sa litrato, ang janitor, si Maddie. Nanlamig ang buong katawan ni Alaric. Ang kanyang ulo ay nagsimulang sumakit. Ang mga pira-pirasong panaginip ay biglang nagkaroon ng mukha. Ang ngiti, ang halakhak. Sa ilalim ng litrato, may isa pang bagay. Isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Nakasulat dito, sa isang pamilyar ngunit hindi niya matanda ang sulat kamay. "Ang party mamayang gabi. Ang katotohanan ay lalabas." Ang ballroom ng Grand Hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw, mararangyang kasuotan, at mga pekeng ngiti. Si Alicia, sa kanyang pulang-pulang gown, ay parang isang reyna sa tabi ni Alaric. Ipinapakita siya sa lahat na parang isang tropeyo. "Hindi ba't ang gwapo ng aking Alaric?" sabi niya sa isang grupo ng mga investor. Ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Alaric. "At sa ilalim ng aming pamumuno, ang Del Fierro Corp ay mas lumakas pa." Ngunit si Alaric ay wala roon. Ang kanyang katawan ay nakatayo sa tabi ni Alicia, ngumingiti kapag kinakailangan, tumatango sa tamang oras. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad, bumabalik sa litratong nakita niya, sa sulat kamay na nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot, at sa hair clip na ngayon ay nasa loob ng kanyang bulsa, mabigat at puno ng kahulugan. Pinagmamasdan niya ang mga mukha sa paligid, ang mga board member na nakatanggap ng anonymous na email, ang mga empleyadong nagbubulungan, may tensyon sa hangin na tanging siya lang yata ang nakakaramdam. At ngayon, anunsyo ng MC, para sa isang mahalagang mensahe, ang ating napakagaling na PR director at ang kanang kamay ng ating CEO, Miss Alicia Guvero. Umakyat si Alicia sa entablado, puno ng kumpiyansa. Ito na ang gabi niya, ang gabi ng kanyang koronasyon.
Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matamis, ngunit may kapangyarihan. Ito ay isang selebrasyon hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa isang bagong simula. Isang mas matatag na pundasyon na binuo sa tiwala at hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Dahil sa sandaling iyon, ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at mula roon, isang babae ang naglakad papasok. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng janitor, nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos, ang kanyang mukha ay walang takot. Habang siya'y naglalakad sa gitna, ang mga bulungan ay unti-unting humina hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig. Lahat ng mata ay nasa kanya. Natigilan si Alessia sa entablado, ang kanyang mukha ay namutla. Si Alaric, na nakatayo sa gilid ng entablado, ay hindi makapikit. Ito siya, ang babae sa litrato, ang babae sa kanyang mga panaginip, ang babaeng pilit binubura ng kanyang isipan, ngunit hindi kayang kalimutan ng kanyang puso. Dire-diretsong umakyat ang babae sa entablado. Kinuha ang isa pang mikropono at humarap sa lahat. "Magandang gabi," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatag. "Patawarin ninyo ang aking paggambala. Mayroon lang akong kailangang linawin." Tumingin siya kay Alessia. "Maganda ang iyong talumpati, Alessia, lalo na ang bahagi tungkol sa tiwala." "Sino ka?" Sigaw ng isang board member. "Wala kang imbitasyon dito." "Tama po kayo," sagot ng babae. "Hindi na ako bahagi ng kumpanyang ito dahil sinisante ako ng babaeng ito." Sabi niya, itinuturo si Alessia sa salang pagnanakaw na siya mismo ang gumawa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. "Walang hiya ka," sigaw ni Alessia. Bumabalik ang kulay sa kanyang mukha, kulay ng galit. "Mga gwardiya, paalisin ninyo ang baliw na ito." Pero bago pa makakilos ang mga gwardiya, isang malakas na tunog ang narinig mula sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang boses ni Alessia mula sa audio recording sa USB. "Mas maganda pala. Hayaan ninyo siyang mabuhay. Mas masaya ang laro kapag ang kalaban mo ay nakikita ka pero hindi ka nakikilala." Ang buong ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Alessia, na ngayon ay parang isang estatwang nabasag. "At kung nagtatanong kayo kung sino ako," patuloy ng babae, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "At kung anong karapatan kong tumayo rito," tumingin siya. Hindi sa mga tao, hindi kay Alessia. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Alaric. "Ginagawa ko ito dahil karapatan ko. Dahil ang lalaking pinagtatangkaan ninyong sirain ay ang asawa ko." Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. "Ako si Madeline Del Fierro at ako ang tunay na asawa ni Alaric." Ang mga salitang yon ay tumama kay Alaric na parang kidlat. Madeline, ang pangalan. Biglang sumakit ang kanyang ulo ng todo. Ang mga imahe, hindi na pira-piraso, isang kasal sa tabing dagat, ang unang mga hakbang ng isang bata, isang anibersaryo, isang away, isang halik, parang isang dam na gumuho. Si Alessia ay sumisigaw na ngayon. "Hindi totoo yan, totoo yan. Sinungaling siya, baliw siya." Ngunit wala nang nakikinig. Lahat ng mata ay nasa mag-asawa. Si Madeline ay nagsimulang bumaba sa entablado, papalapit kay Alaric. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Si Alaric ay nakatitig lang sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. Nakita ni Madeline ang paghihirap sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi ang mga alaala ng nakaraan ang kailangan niyang ipaglaban, kundi ang pag-ibig na naroroon pa rin. Tumigil siya sa harap niya. "Alaric," bulong niya.
Hinawakan ni Alaric ang kanyang ulo, nanginginig. Ang anak natin? Ano, Alaric? Mahinang tanong ni Madeline. Ang mga luha ay tumutulo na. Ang pangalan niya. Hirap na sabi ni Alaric na para bang hinuhukay niya ito mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga mata ni Madeline. Lily. Sa gitna ng napakaraming tao, sa gitna ng iskandalo at kaguluhan, para sa kanila, silang dalawa lang ang naroroon. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang sigaw ng kabiguan at galit. Nakita ng lahat si Alessia na parang isang nasusunog na demonyo na tumatakbo palabas ng ballroom. Walang sumubok na pigilan siya. Sa labas, narinig nila ang isang tunog na nagpatayo ng balahibo sa lahat. Ang tunog ng isang makinang ng kotse na umarangkada ng buong bilis. Tumingin si Madeline sa labas ng salaming pader ng hotel. Nakita niya ang mga ilaw ng isang pamilyar na sports car, ang kotse ni Alicia. At ito ay paparating, mabilis, diretso sa main entrance kung saan sila ni Alaric ay nakatayo.